Umpisa ang istorya sa University Hospital kung saan gustong-gusto at desperadong mabuhay ng bida. Ito ay dahil sa diagnostic report na natanggap niya ng araw ring yun. Si Kim Yi-sak, ang ating bida, ay na-diagnose na may kakaibang sakit na hindi pa natutuklasan ng kahit na sino. Ipinaliwanag ng doktor sa kanya ang kanyang kalagayan at kung paanong posible ring ibay sa kanya ang magiging pangalan ng natuklasan nilang sakit. Bagsak ang balikat at nakayukong nakinig si Yi-sak habang nakaupo sa harap ng doktor. Ipinahiwatig ng doktor ang kanyang pakikiramay na siyang ikinakaba ni Yi-sak, napahigpit ang kanyang kapit sa hawak niyang diagnostic report at di niya naalintana kahit ito'y magusat. Walang patumpik-tumpik ay inanunsyo ng doktor kay Yi-sak na mayroon na lang siyang kalahating taon bago mamatay. Nagimbal si Yi-sak sa balita at wala sa sariling lumabas sa hospital. Ang buong paligid niya ay tila nawala ng kulay at tumigil ang kanyang mundo habang tumatawid sa pedestrian lane. Bakas ang kawalang pag-asa sa kanyang tindig at kahit nakakabangga na siya ng ibang taong nakakasalubong ay wala siyang pakialam. Nagtataka na rin ang ibang tao kung anong nangyayari sa kanya pero hindi niya ito naririnig dahil ang isip niya ay naroon pa rin sa naging anunsyo ng doktor. Nagpalit na ng kulay ang street light at naging pula ay nakatigil pa rin sa kalagitnaan ng kalsada si Yi-sak. Hindi pa rin siya makapaniwala na mayroon siyang kakaiba at nakamamatay na sakit dahil isa lamang siyang simpleng tao na nagsisikap sa trabaho at ngayon pa lamang nag-uumpisang umangat ang kanyang buhay. Habang nasa malalim pa rin siyang pag-iisip, ang mga sasakyan ay nag-uumpisa ng humandar. Dahil hindi pa rin siya nakakatawid ay may tumulak na sa kanya papuntang sidewalk. Sa pagtulak sa kanya ay nadapa si Yi-sak at nalaglag ang hawak niyang papel ng loto. Mas lalo pa niyang hindi matanggap na may taning ang kanyang buhay dahil kasabay niya itong malaman sa pagkapanalo niya sa loto. Para kay Yi-sak ay hindi ito makatarungan. Hawak-hawak ang papel ng pinanalunan niya ay ibinuhos niya lahat ng desperasyon sa pagtawag sa kung sino o anumang pwedeng tumulong sa kanya. Nagmamakaawang humiling si Yi-sak na iligtas siya sa kamatayan habang bumubuhos ang luha niya. Ang nangyari pala na yun ay alaala lamang ni Yi-sak noong siya ay tao pa. Ngayon ay isa na siyang skeleton at inaamin niya sa sarili na kahit hiniling niya na mabuhay pa ay hindi siya payag na maging buto-buto. Sa dami ba naman kasi ng pupwedeng pilian ay na-reincarnate pa siya bilang isang kalbo na skeleton sa lugar na puno ng maraming halimaw. Umaangal si Yi-sak sa kanyang kinahinatnan dahil hindi niya ma-enjoy ang kanyang bagong buhay. Sa kanyang pagmumuni-muni ay inatake siya ng mga halimaw sa likod ngunit agad niya itong naramdaman ito. Walang hirap niyang ini-slash ang kanyang malaking espada para paslangin ang mga ito. Dineklare niyang papatayin niya lahat ng kalaban at sa mga halimaw niya binuntan ang kanyang nararamdamang pagkabigo. Pagkatapos niyang tapusin ang maliliit na halimaw ay may dumating naman na dambuhalang halimaw at akmang dadakmin siya nito. Mabuti na lamang ay mabilis na nakaiwas si Yi-sak. Kasunod yun ay tumalon siya ng mataas na abot sa ulo ng halimaw. Bago niya ito patayin ay ngumisi si Yi-sak dahil iyon na ang katapusan ng kanyang paghihirap. Inipon niya ang kanyang mana sa sword at umatake mula sa itaas. Nagliliwanag na bumulusok si Yi-sak at ang kanyang sword para pugutan ang pinakahuling kalaban. Bumagsak ang katawan ng halimaw at ang pugot nitong ulo. Matagumpay na napuksa na ni Yi-sak ang lahat ng rebelde sa Demon World. Kahit na-reincarnate siya bilang skeleton na mababang uri lamang ng summon monster ay nakaya ni Yi-sak mag-evolve bilang isang undead lich. Sa ilalim ng kulay lilang ilaw ng buwan ay naghihiyawan ang mga halimaw at tinatawag si Yi-sak na kanilang hari at kung ano-ano pang papuri. Ito ay dahil niligtas ni Yi-sak ang Demon World mula sa malapit na sana nitong pagkawasak. Ikinatuwa naman ito ni Yi-sak at kahit buto na siya ay bahagya pang namula ang pisngi. Natutuwa siya na kahit wala siyang buhok ay isa siyang Great Demon King. Pero hindi rin iyon nagtagal, tinawag siyang muli ng mga halimaw ngunit King Isaac ang tawag nila sa kanya. Ang kaninang tuwa ay napalitan ng inis at sinubukan niyang itama ang kanilang bigkas. Sa huli ay sumuko si Isaac na ayusin at hinayaan na lang niya. Tumalikod na siya at akmang aalis ngunit may pumihil sa kanya at tinanong kung saan siya papunta. Ang isinagot na lamang ni Isaac ay mininingil siya. Papunta na si Yi-sak para kunin ang kanyang pinakamimithi. Humajekik si Yi-sak habang iniisip na makakakain at makakaramdam na ulit siya ng sakit, kapag nakamit na niyang ang kagustuhang maging tao. Ipinresento ni Yi-sak ang pinugot niyang ulo ng huling rebelde sa harap ng mga gods. Nagulat naman ang mga ito sa kanyang ginawa sa harap nila at kahit na siya'y undead ay matapang na dinala ang ulo mismo sa Divine Realm kung saan naglalagi ang mga gods.
Tumangala si Isaac sa 5 gods na nakaupo sa mataas nilang trono at ipinaalala ang kanilang kasunduan na pupuksa niya ang mga kumikalaban sa gods kapalit ng pangako nila sa kanya na gagawin siyang tao. Napuno ng bulungan ang lugar at hindi sila makapaniwalang nagawa kaagad ni Isaac ang pangako kahit na 500 taon pa ang inaasahan nila. Isa sa kanila ay malakas na bamulong pa tungkol sa plano ng mas nakatataas na gods para gawing sunod Sunyer ng Lich na narinig naman ni Isaac. Dahil hindi na makapaghintay si Isaac ay diretsyo niyang tinanong sa kanila ang dahilan. Ang god na may mahabang blonde na buhok ay nakangiting sinagot si Isaac at sinabing may dapat pa siyang gawin. Nakahalata na si Isaac sa ginagawa ng mga gods at alam nang gigil siya sa inis. Galit na tinanong sila ni Isaac kung mukha siyang utu-utu at nagsimula siyang maglabas ng pulang aura sa kanyang mata. Pagkatapos ay buong katawan na niya ang napapalibutan ng aura habang tinatanong kung niloko ba siya ng mga ito at walang paraan para maging tao siya muli. Hindi siya pinansin ng mga gods at malakas na nagbubulungan pa rin tungkol sa kanilang ginawang panloloko. Tinawag pa siyang mababang nilalang. Lalong nagpuyos sa galit si Isaac sa kanilang inasal. Bilang nilalang na nasummon gamit ang Forbidden Art ay hindi pwedeng mamatay ang undead na tulad ni Isaac. Dahil rito, siya ay may kakayahang pabagsakin ang Divine Realm. Habang pinapaliwanag niya ito ay patuloy ang paglabas ng kanyang nakakatakot na aura. Iyon ang pagbabante niya sa gods na sundin ang gusto niyang maging tao. Natakot naman ang mga gods at humingi ng kaunting oras at sinusubukan ulit siyang gamitin. Pero hindi narito naniwala si Isaac at gusto niyang pagbayarin ang mga ito gamit ang kanilang buhay. Kung hindi nila kayang gawing tao si Isaac ay balak na lang din niyang gawing skeleton katulad niya ang mga gods. Nag-umpisang ipunan ni Isaac ang mana niya sa kanyang kamay para maghanda sa atake. Humahalaklak siyang ginagawa iyon ngunit ang kanyang tawa ay biglang napalitan ng pagtataka ng biglang naglahong parang bula lahat ng kanyang mana. Kumalma ang aura sa paligid ni Isaac at unti-unting naglalaho ang kanyang mana sa paligid, idagdag pang hindi rin siya makagalaw mula sa pwesto. Isa sa mga god ang tumayo at mayabang na sinabing walang kwenta ang ginagawa niya. Ito ay dahil sa hawak na quill ng god na may kapangyarihang huwag pagalawin ang sinumang pangalan ang isulat nito. Isinulat pala nito sa itim na insekto ang pangalan na Isaac. Tinatawag nilang Banish Disaster ang mahiwagang quill at ipinaliwanag na iyon ang pinakamataas na class ng Holy Art na nakareserba lang para sa mga katulad ni Isaac. Tuloy-tuloy lang ito sa mayabang nitong litanya na idinidiin na dapat sumunod na lamang siya kaysa ngayon na mamumuhay siyang isang insekto. Tila hindi natatakot na humiling naman si Isaac na sana'y caterpillar ang ginamit para kahit papaano ay may buhok siya kaysa sa hawak-hawak ng god na insektong kalbo at kumikinang pa ang shell. Bigla namang umilo ang insekto na hawak ng god na ikinabigla nila. Napagtanto agad ng gods na si Isaac ang may pukana nito na ngayon ay tumatawa sa kanilang kahangalan. Hindi na lamang ang insekto ang umiilaw kundi pati na rin si Isaac. Tumatawang sinabi ni Isaac na mas gusto niya pang sumabog na ngayon mismo kaysa maging insekto. Sinubukan siyang pigilan ng gods at ang huli nilang narinig ay mura na lamang ni Isaac. Sa kasamaang palad ay hindi nila nagawa mang pahintuan si Isaac at nagliwanag ang paligid bago sumabog ang Lich. Tumilapo ng mga gods sa gilid dahil sa nangyaring pagsabog. Napapatanong na lamang sila kung baliw ba si Isaac. Pinuntahan nila ang insekto at sinuri kung gumana ba ang spell na nilagay nila rito. Kinumpirma ng may hawak ng quill na tila gumana nga ang spell at nakakulong na ngayon ang kaluluwa ng Demon King sa maliit na insekto. Saka lamang napalagay ang loob ng iba pang gods nang makumpirma ito. At dahil sa tingin nila ay tagumpay sila sa kanilang ginawa, nagagalak na nag-usap sila tungkol sa kapangyarihan na dapat babalik sa kanila. Nakagawian na nilang tuwing may nawawalang demon ay mas lumalakas ang gods. Sira pa ang kanilang lugar dahil kay Isaac ay nagbanta kaagad ang blonde na god na hindi dapat sila magpakampante at kinumbinsi ang iba pang gods na maghanda para sa mga katulad ni Isaac. Bilang parte ng paghahanda na iyon ay napagpasyahan nilang gumawa ng perfect vessel para sa saint sa mundo ng mga tao para siya ang tumalo sa mga natitirang demonyo. Tinanong ng isa sa mga god kung kaya ba itong gawin dahil nangangailangan ng malaking power para sa paggawa ng vessel ng saint pero isinawalang bahala ito ng blonde na god. Imbes, humingi na lamang siya ng tulong sa pagpili ng nararapat na kaluluwa para sa saint. Isa naman sa kanila ay pinulot ang insekto at may kakaibang tingin dito habang nagpaplano na pahirapan ang Demon King na akala nila'y nakakulong dito.
Sa kabilang banda, unti-unting bumabalik ang kamalayan ni Isaac at nag-umpisang kwestiyonin ang sarili kung bakit siya nagpaloko sa mga gods. Habang iniisip niya iyon ay may liwanag na tumatama sa kanyang mga mata at inakala niya ring napunta siya sa insekto at wala siyang kamay. Ngunit taliwas ito sa nakikita niya sa kanyang harapan na dalawang maliliit at mainit na kamay. Sa unay hindi siya makapaniwala at ilang ulit na tinanong ang sarili kung siya nga ba ay talagang naging tao na muli. Ang dating Demon Lord na si Isaac ay isa na ngayong maliit na sanggol na may dilaw na buhok at pulang mga mata. Tuloy pa rin ang pagtatanong niya sa sarili at inakalang nagkamali ang God sa paggamit ng seal. Sa kalagitnaan ng kanyang mga iniisip, may babaeng tumawag sa kanya na Holy One. Tuwang-tuwa itong makita na nagbukas ng mata ang Saint habang ang kasama naman nito ay naghahanda ng gatas. Sinubukan siyang kausapin ng babae na tila katulong at tinanong kung bakit siya nagising. Nakangiting dinugtungan naman ito nang nagtitimpla na dapat ay nanatili na lang siyang tulog. Naguguluhan si Isaac sa mga pangyayari at hindi niya pa rin nakukumpirma kung talagang naging tao na nga ba talaga siya. Hindi niya rin kilala ang dalawang nasa harap niya ngayon o kung talagang tagapag-alaga ba talaga niya ang dalawa. Maya-maya pa ay tila nag-iba ang tingin sa kanya ng mga ito at binanggit na dapat nilang gawin ang kanilang trabaho. Habang inaalog ang gatas ay sinabi ng lalaki na dapat siyang patulugin ng mahimbing. Dahil sa paputol-putol na pagbigkas ng tagapag-alaga ay iba ang naging dating nito kay Isaac at akala niya ay patutulugan siya habang buhay. Nang iniaabot na sa kanya ang gatas ay hindi niya alam ang gagawin. Bakas sa mukha ni Isaac ang takot lalo na ngayong kamamatay niya pa lamang ay ayaw niyang mamatay ulit. Nakangiting nang hingi ng tawad ang lalaking tagapag-alaga habang hawak-hawak niya ang biberon. Sinubukan niya itong ilagay sa bibig ni Isaac ngunit bago pa siya magtagumpay ay itinagilid ni Isaac ang kanyang mukha para maiwasan ang bote. Kahit anong gawin ng tagapag-alaga ay talagang ayaw itong inumin ni Isaac at tinatanggihan ito. Nagtataka naman ang dalawang tagapag-alaga at ang lalaki ay napanganga na lang dahil siya'y naguguluhan kung bakit ayaw uminom ni Isaac. Dahil sa sinabi ng mga ito na patutulugin siya habang buhay ay ayaw ni Isaac magtiwala at basta na lamang inumin ang kung anumang laman ng biberon. Lalo na at naging tao na muli siya na matagal na niyang hinihiling. Natupad man ang kanyang kagustuhan, tinatanong pa rin ni Isaac ang sarili kung paano ito nagkatotoo. Habang iniisip niya ang rason ay pinakiusapan siya ng tagapag-alaga na tanggapin ang binibigay nito at tinawag siyang Sir Isaac. Nanlaki ang mata sa gulat ni Isaac at siniguro kung Isaac nga ba talaga ang tawag sa kanya. Naalala ng Demon Lord na iyon ang tawag sa kanya ng kanyang mga taga-sunod sa Demon World dahil palagi silang namamali sa pagbigkas ng pangalan niyang Isaac. Napagtanto ni Isaac na posibleng iyon din ang isinulat ng God sa insekto para sa banish disaster na spell. Tuwang-tuwa si Isaac nang madiskubre niya ang dahilan kaya't hindi siya tuluyang nasil sa insekto. Imbes na masil ay reincarnate lang siya sa katawan ng tao na kaparehas ng pangalan niya. Humalaklak sa tagumpay si Isaac dahil sa naging pagkakamali ng mga god. Sa kanyang katuwaan, nakalimutan niyang pinipilit siyang painumin ng tagapag-alaga at nagtagumpay itong ipasok sa bibig niya ang biberon. Sinubukan ni Isaac na kumawala ngunit nagtulong ang dalawang tagapag-alaga na nagtataka rin kung bakit malakas ang sanggol. Nag-umpisa ng malasahan ni Isaac ang berdeng likido na laman ng bote. Makikita sa reaksyon niya na hindi niya gusto ang lasa ng iniinom dahil ang kanyang mukha ay puno ng pagdududa at pagkadismaya. Imbes na gatas ay vegetable juice ang laman nito na iniihalin tulad ni Isaac ang lasa sa basura. Habang umiinom siya, dama ni Isaac na may masamang enerhiya ang unti-unting pumapasok sa kanya at napapapikit na lamang siya. Ang dalawa namang tagapag-alaga ay nakangiti na tila nagtagumpay sa kanilang pinaplanong may masamang intensyon. Sa Central East Temple ng Holy Empire Hila, isang napakagandang gusali ang nakatayo na may pinong arkitektura at may matataas na haligi. Ang asul na mga dekorasyon ay kumikinang sa ilalim ng maliwanag na kalangitan. Sa pasilyo nito ay naglalakad ang bishop kasunod ang kanyang utusan. Sa isip ng bishop ay inaasahan na niyang mamamatay ngayon ang sanggol at abot tenga na ang kanyang ngiti. Maya-maya pa'y may nakasalubong ang bishop na napansin ang kanyang tuwa. Ang nakasalubong niya ay walang iba kundi ang Emperor ng Holy Empire Hila na si Alexander Heathcliff Hila at halata sa magarbo nitong damit ang kanyang mataas na posisyon sa imperyo. Yumuko ang bishop pati na rin ang mga tagasunod niya at bumati sa Emperor.
Inusisa siya ng Emperor at tinanong kung anong ginagawa ng bishop sa lugar na iyon habang bahagya pa ring nakayuko ang bishop. Ipinaliwanag ng bishop na balak lamang nilang bumati sa bagong saint candidate mula sa House Yeshua dahil kasapi siya ng Holy See habang nakangiting tila puno ng pakunwari. Nahalata naman iyon ng Emperor at sarkastikong sinagot na parang pabigat pa sa bishop ang gawain na batiin ang saint. Tila nang aamok pa siya nang banggitin niya na baka may mangyari sa saint candidate, at sinadya niyang bigyang diin na maaaring maulit ang nangyari noon. Magpapaliwanag pa sana ang bishop na wala siyang kinalaman sa naganap ay biglang may narinig silang sigaw sa di kalayuan at pinukaw nito ang kanilang atensyon. Sinundan ang sigaw ng pagtawag sa young master at nang marinig iyon ng bishop ay palihim siyang napangiti. Tumakbo naman ang emperor at ang kanyang mga knights papunta sa kung saan nanggaling ang sigaw. Nang makarating sila ay agad tinanong ng emperor kung anong nangyari at sumagot naman ang katulong. Habang binibigkas ng katulong ang kanyang ulat, bahagyang lumaki ang mga mata ng emperador, ang kanyang noo ay kunot, tila nagulat sa narinig. Dahil ang akala nilang komosayon ay dahil lang pala napaka-cute ng young master. Sunod-sunod na papuri ang ibinato ng katulong kay Yisak at tinawag pa siya nitong parang maliit na anghel. Ipinagmalaki rin ng katulong kung paanong malakas kumain ang sanggol at naubos na nito ang 15 bote ng vegetable juice. Hindi naman makapaniwala ang bishop at iniisip niyang imposible ang nangyari. Tiningnan niya ang mga bote at wala nga itong laman pero taliwas sa inaasahan niya ay buhay pa rin ang bata. Nagigting ang panga ng bishop at napuno ng inis ang kanyang mata dahil alam niyang hindi lamang simpleng vegetable juice ang laman ng bote. Ilang minuto bago mangyari ang lahat ng iyon ay pinipilit pa inumin ng mga tagapag-alaga ng vegetable juice si Yisak at nang nagtagumpay sila ay may kakaibang nararamdaman si Yisak mula rito. Akala niya ay iyon na ang ikamamatay niya pero di nagtagal ay nalaman niyang mali ang hinala niya. Ang laman ng bote ay holy poison at sinisira nito ang holy power ng mga taga-clergy. Wala mang agarang epekto ang holy poison ay nakamamatay pa rin ito kapag naipon sa loob ng katawan. Ito ay gawa sa mana ng demons at para sa Demon King na katulad ni Yisak, imbes na lason ito ay pampalakas ng kanyang kapangyarihan. Excited niyang hinawakan ang bote, ininom ito ng kusa. Sa tuwa ay napagpasyahan niyang inumin lahat ng mana na ibinibigay sa kanya. Nang maubos niya ang unang bote ay humingi siya ng bago ngunit pawang hindi maunawaan na ingay lang ang nagagawa niya. Sa kabila noon ay tila naintindihan naman siya ng mga tagapag-alaga at binigyan siya ulit ng inumin. Napipilitan man ay nakangiti pa ring binibigay ng lalaki sa kanya ang lason dahil alam nito na hindi agaran ang epekto ng holy poison. Samantala, tuloy-tuloy lamang sa pag-absorb ng mana si Yisak at napa-thumbs up pa siya bilang pag-aproba sa gumawa ng lason. Dahil nakuha na niya ang mana ay pumikit na si Yisak para pumunta sa kanyang unconscious world. Tila dagat na nilangoy ni Yisak ang conscious mind papunta sa unconscious world at pumunta sa pinakamalalim na parte nito. Habang lumalangoy ay may puting ilaw na nakapalibot sa maliit na katawan ni Yisak. Nang marating na niya ang source ay napagdesisyonan niyang gumawa na doon ng mana core. Bago umpisahan ay gumawa siya ng nakakatawang pose at ang tinuntungan ng isa niyang paa ay nagkaroon ng ripple sa mistulang payapang tubig na kinaroroonan niya. Inipon na ni Yisak sa kanyang kamay ang mga mana na nakuha niya sa holy poison at naghandang ilagay ito sa mana core. Ang mana core ay kung saan iniipon ang mana para makagamit ng magic pero bago pa niya magawa ang mana core ay nagulat si Yisak dahil sa biglang pagliwanag ng kanyang mana at inakala niya itong mana explosion. Ngunit nagkakamali siya dahil ito pala ay dahil sa kanyang mana core na nakita niya sa kanyang katawan. Imbes na isa sa primary colors ay kulay puti ang mana core na nakita ni Yisak. Higit pa roon ay may malakas ng kapangyarihan ang nandito bukod pa sa kanyang naipon na mana. Base pa lang sa aura na lumalabas dito ay hindi makapaniwala si Yisak na may ganoong lakas ang maliit niyang katawan kahit hindi pa tuluyang buo ang kanyang mana core. Gumuhit ang ngiti sa labi ni Yisak sa natuklasan dahil higit pa iyon sa inaasahan. Dahan-dahan siyang lumapit sa mana core para suriin ang natanggap niyang blessings. Ngayon pa lang ay nagpaplano na siya sa gagawin niya sa nakuha niyang kapangyarihan. Malaking ngiti na lang ang naging ekspresyon ni Isaac at inabot ang kapangyarihan. Ngayong pagkakataon na ito, kahit si Isaac na siya at hindi si Isaac ay pipiliin niya pa rin ang
survive, na siyang gusto niya simula noong unang buhay niya. Nakatatak na sa kanya ang pagiging palaban at ang desperasyon na makaligtas. Iyon din ang naging dahilan niya noong skeleton pa lamang siya para maging Skeleton King. Dahil sa desperasyon ay nakagawa siya ng sarili niyang buffs at skills na nagpalakas sa kanya. Lahat ng skills na iyon na nagawa niya ay namana na rin niya ngayon sa bago niyang katawan. Habang nakapikit si Isaac ay pinapanood lamang siya ng mga tagapag-alaga niya. Dahil hindi pa rin siya nagmumulat ay inakala nila na gumana na ang lason. Maya-maya pa ay itinaas ni Isaac ang kanyang isang daliri at naiiyak na lamang ang lalaking tagapag-alaga dahil hindi pa rin siya patay. Hindi pa rin ibinababo ni Isaac ang kanyang daliri na ikinataka nila. Iyon pala ay dahil humihingi ulit ang sanggol ng isa pang holy poison at tumatawa pa ito. Ngayon, nasa kwarto na ni Isaac ang Emperor at Bishop. Napabuntong hininga ang Emperor sa pasasalamat na walang nangyaring masama kay Isaac. Lingid sa kaalaman nila na muntik nang mamatay ang sanggol. Napansin naman ni Isaac na kakaiba ang tingin sa kanya ng Bishop at inakala niya na dahil sobrang dami niyang kumain kaya ganon na lamang kasama ang ekspresyon sa kanya. Hindi rin alam ni Isaac na siya ang may pukana kaya nginitian na lamang niya ang Bishop para magmukhang inosente sa paningin nito. Baliktad naman ang naging epekto ng ngiti ni Isaac sa Bishop dahil imbes na gumaan ang loob ay mas lalo siyang nainis. Inaasahan ng Bishop na patay na dapat ngayon ang Saint candidate pero heto at nakangiti pa sa kanya at tumatawa. Tagaktak ang pawis at lumalabas na ang mga ugat sa mukha ng Bishop habang siya'y nanginginig sa inis dahil sa pagtawa ni Isaac.